Hi guys, welcome to this channel. This reading is for fire signs naman. Aries, Leo, Sagittarius energy. So energy of fire signs around this time. Powerless ka fire signs, or parang walang authority, walang strength. Why? Hindi strong ang iyong mind. Bakit? Hindi stable. Bakit nga ba? Dahil emotional ka about sa destiny mo, about sa luck mo, about sa fortune mo, or about sa swerte mo. Pwede ding destiny ito eh. Kung ano yung nakalaan sa'yo. The wheel of the year. So, more information. May nag-end na kasi, may nag-close ng cycle. Hindi ka na makapag-send ng message. O kung ano may sinisend mo, pwedeng attacks or message or call or ano itong sinisend mo. Yung para maging malungkot ang isang tao. So meron kasi sinisinda ng ganon. Maring mga spiritual attacks or spell or influences or energy. Pwedeng energetic attacks, mga ganyan. Psychic attacks or psychic intrusion or spiritual attacks. Kung alin man dyan ha. Para malungkot siya. Yung tao na yan. Kaso lang nag-end na yung cycle na yun eh. Ewan ko kung ano yung sinisend mo. Pwedeng demon, pwedeng spell, pwedeng pa-psychic attack. Yun ang mga sinabi ko na yun. Kung alin man dyan. Para maging uncontented siya, unfulfilled, unhappy. Pag wala ka sa buhay niya. Kumbaga sasaya lang siya pag nag-offer ka sa kanya ng cup of love, o pag nakipag-communicate ka sa kanya, pag nag-reach out ka sa kanya, yan, na ikaw lang makapagpasaya sa buhay niya, magbigay ng saya sa buhay niya. Sa'yo lang siya sasaya. So, nag-end na yung cycle na yun. Na nasisendan mo siya ng mga, kung ano mo yung sinisend mo. No? So, isa na yan sa example. Fire sign. At kasi, ka-emotional ka ngayon kasi may boundary na siya eh. Kina-cut off ka na niya sa buhay niya. Binablock ka na niya or binlock ka niya. Kung meron kang communication, binlock ka niya. Or kina-cut off ka na niya sa buhay niya. Kinut off ka niya sa buhay niya. Cold na siya, emotional towards you. Kasi may self-love na siya, may self-worth. Sino ba yung person mo na yan? Hindi siya chained, hindi siya stagnant. Ibig sabihin wala nang control sa kanya. Hindi siya stagnant. Kaya yung tao na yan. Recover from stagnancy. So, more information. Maaaring napa-stagnant sa kanya. Yun na yung mga sinend mo sa kanya. So, ano pa energy nitong person mo na to? Na the Hangman in reverse. How ain't you? Actually, masipag to. May efforts work niya. O ginagawa niya. O
trabaho, or else kung gumagawa siya ng spiritual, or ano ba ginagawa nito? Na tuloy-tuloy work. Trabaho lang naman pala. Trabaho niya, hindi naman ritual, hindi naman mga witchcraft. Work, trabaho niya, tuloy-tuloy naman ang trabaho niya. Hindi mo naman pigilan. Kasi maaaring pinastagnan po kung sino mo nagpastagnan siya lately sa kanya. Ngayon, hindi na siya mastagnan. O ano man yung trabaho niya, tuloy-tuloy na yan. Bakit nga ba nag-end yung cycle na yun? Nasisindan mo siya ng sample na lang ganito, yung 4 cups. Dahil ang ingay ng aso ko talaga pag may dumadating ng mga evil forces. Sino makarelate dyan? Uungol kasi yung aso eh. Kaya nasa ikwento ko kaya to. Kwento ko ba? Huwag na lang. Ayan ang gano'n kwento ko sa inyo. Huwag na lang. Ano na ba yun sa reading kanina? Ito ang reason kung bakit nag-end na yung cycle, no? Na nasisendan mo siya ng kung ano man yung sinesend. Kasi may mga options na siya. Kasi ino-open niya na yung sarili niya sa mga options. At cold na siya sa'yo, unemotional na siya sa'yo. Kinut off ka na niya sa buhay niya, or naglagay na siya ng boundary. Ang nakukuha ko dyan, distracted ka na. Pati. Or, may nakukuha pa ako dyan eh. Hindi makapenetrate yung mga sinesend mo sa kanya. Para alam mo yung shattered. Scattered. Yan. Para na-scatter. Tama ba? Yun na nasa-sense ko eh. Hindi. Parang nabe-break. Nabe-break. Yun na nasa-sense ng nakikita ko eh. Nasa-sense ko. Nabe-break siya. Nabe-break. Yung mga sinesend mo sa kanya nabe-break. Parang nawawasak. Ayan. Nawawasak. Nabe-break. Yan. Nabe-break. Hindi kung baga, kung sa arrows mo hindi matusok sa kanya, hindi ma-penetrate. Nangyari nabe-break. Nabe-break. Kaya ganyan. So, see? Kaya 7 of Cups. Parang hindi na siya buo. Nabe-break. So, wala nang persa. Wala nang, hindi na siya makapenetrate. Hindi na siya maka-influensya. Hindi siya makapasok. Na-break na eh. Yun. So, what will happen sa buhay mo yan? Mag-emotional ka. Para bang madala ka sa emosyon mo. In love. Maging caring, empathetic towards your person, or maaari pwede sa sarili mo, sa iba. Possible sa kanya. So, ano pa? So, may mag-umpisa na new beginning na may ma-restrict dito eh. Sino ma-restrict? Ikaw? Restrict ka. Ma-restrict ikaw. Ano pa ba? Hindi ikaw. Ma-restrict ka. Yun ang mag-umpisa. Ma-restrict ka.
Parang wala kang magawa. Bakit kaya? Mayroong mga atake sa isipan mo. Kaya hindi ma-relax yung isipan mo. Merong mag-send ng attacks. Merong magpabalisa sa'yo. Merong magpabalisa sa'yo. Para kontrolin ka daw. Hindi yan yung person for sure. Para matingga ka. Sino yung gagawa yan? Mga kontrabida. Mga kadalasan mga kontrabida yan. Mga alagad ni Satanas yan. Mga kontrabida. Gusto nila mabalisa ka. Kaso lang, mamamatay na yan sila. Justice. Ano ba yung mga kontrabida na yung mga tao ba yan? Ay, hindi sila tao. Ano sila, mga elemento ba yan? Hindi. Ano ba yan? Mga fallen angel ba yan? Fallen angel. Mga fallen angel daw. Mga fallens. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. Kaya naging fallen angel sila kasi nahulog sila. Hinulog. Na-fallen. Na-fallen. Ay, naku, kontrabida ang fallen angel. Kontrabida, kontrabido, yan. Gusto nila ng hustisya. Iwan ko ba, bakit gusto nila ng hustisya? Gusto nila ng hustisya. Ay, gusto ko pa nang patayin sila. Mamatay sila. Di ba sabi ko na mamatay na ganyan. Oh, bakit gusto nila ng hustisya? Ikaw ang parusahan nila. Ay, nako. Kasi hindi na sila buhos ng negativity nila. Makapangyarihan nila. Hindi na sila inspired, hindi na sila positive, o hindi na sila makapangbuhos ng kapangyarihan nila, hindi na sila makapagbigay ng kapangyarihan nila, o hindi na sila makapagbuhos ng kapangyarihan nila sa person ba? Baka ganun ba? Hindi. Kasi ikaw ang restrict nila na ibig sabihin napiktuhan ka pa. Kasi hindi na sila makapagbuhos ng negativity sa person mo. Baka negativity, no? Negativity nila. Hindi na sila makapagbuhos sa person mo ng negativity nila. So, ikaw ang gagantihan nila kasi ikaw mabuhusan ka nila ng negativity nila eh. Kaya ma-restrict ka, di ba? Pero mas lalo sila ma-fall into abyss. Tapos ano pa, may kanta ko kanina eh na kaso lang ayaw ng gani. Nagkwento ko. Wala lang. Kasi nanugod kasi sila dito sa akin. Ayaw yabang. May yabang kasi yung mga evil forces na yan. Kahit mga elemento, mga kasabot kasi nila yan. Mga kapre. Alam niyo pag kapre, maamoy yung minsan, pag silang nanugod ng atake, maamoy niyo yung tabako. Kaya, wag na nga, ayaw ng God na ikwento ko eh. Kanta na lang, London Bridge is falling down, falling down. Dito sa fallen angel. Para sa fallen angel. Pause pa yung boses ko eh. Wala din yan. Pamamaos ang boses ko. Tapos, ano mangyayari dyan sa fallen angel na yan?
ano ko, magtawanan eh. Magtawanan sila eh, yun na nasisense ko eh. Magtawanan sila kasi na-restrict ka nila. Mayabang yung mga fallen angel na yan. Mayabang sila. Mayabang. Kasi nagagawa nila mapajuggling. Gusto nila pajugglingin. Kagaya mo. Ma-restrict ka nila. Hindi mo naman sila makikita eh. May perception ka ba? Makikita mo yun sila pag may perception ka. Tingnan natin ha. Meron ka. Meron kang perception. Nakwento ko na sa inyo kung ano yung perception. At yan ay mga extra senses yan. Extraordinary senses yan. At hindi lahat ng tao meron yan. Pero kailangan hasain yan. Kung hindi mo pa nahasain, kailangan mo hasain yan. Ito ay kung sino lamang ang kuhaan ng God ng energy, no? O kung sino-sino kuhaan ng energy ng God, ha? Kung sino makaresonate dito. Nakuha ng energy ng God. Kung sino lang ang kuha ng God ng energy. Hindi ako makasure kung ano. Kung sino ang kuhaan niya ng energy. Kasi sa kanya ako nagpapaguide, guys. Dahil sa kanya lang ako makatiwala. Sa God Almighty. Natatawanan daw yan para pa maging active, will. Tuwan-tuwa sila kasi may abang nga eh. Kaya ganun sila. Sa mga kalukuhan nila at mga deceit nila, tuwa sila. Ganyan ang mga evil. Ganyan ang mga may abang. Pinagmamalaki ang katarantaduhan. Natural. Hindi lang tarantado yan. Malala pa sa buang yung mga yan. Malala pa sa crazy. Siyempre, fallen angel yun eh. Parang ma-excite, maging active sila, matutuwa sila, tuwa sila. Yun nga nasisense ko, nakikita ko sa gamit mo yung, ewan ko, ang gamit ko dyan. Perception ko pa rin ata, yun ba yung gamit ko dyan? Ito. Ano po ba ang gamit ko? Wala ko napapagin. Perception. Perception. Yun na yung perception. Yun na yung perception. Iba-iba ang paggamit ng perception. Kailangan mong aralin yan. Kung gusto mong mahasa yan, ang perception mo. Mari may mission ka sa God kung kaya may perception ka. Kasi hindi lahat ng tao may perception. No? Here I am, the one that you love. Night of Wands, kaso weird siya. Weird ka sa iba pag meron kang ganyan. Baka pagkamalan kang baliw. At ganun ang mga tao, pag wala sila na meron ng iba, mawirduhan sila. Pagkalat ka ng baliw, kahit hindi naman. Kahit sila yung baliw na gumagawa ng kabaliwan. Kasi alam yung bakit pagkalat ng baliw yung isang tao. Inggit. Gusto nila sirain yung incredibility. Gusto na sirain yung kinainggitan nila. Ganun yung mga evil. Pero pag hindi naman evil yung tao, kahit makaramdam ng inggit yan, hindi yan manira eh. Hindi yan maghanga na i-destroy yung kinainggitan niya o nakaramdam siya ng inggit. He said, hindi niya pakikinggan yung inggit. Nagawin niya ng inspiration, pwede, di ba?
ano niya, suppress niya yung inggit na naramdaman niya kasi hindi tama. Yun ang mga taong sa side ng Diyos. May disiplina sa sarili. Yun ang tinatawag na isang disiplina sa sarili. Pagsaside ka ng Diyos, number 1 yun. Kasi ayaw ng God yung mga mistika, mga malbahay ka dahil sa inggit. Yung mainggitin kasi yung kapwa. Ayaw din Jesus Christ niyan. Yes, walang perfect, pero kung hayaan mong inggit ang mag-control sa iyo, di ba? Sa inyo, kakapapak ng kaluluwa niyo. Hindi porket hindi nakikita ng mga tao ay hindi na kayo mananagot sa mga katraidoran na ginawa ninyo dahil sa inggit o dahil sa greediness, di ba? Nakikita ng ganang lahat. So, let's proceed sa readings, guys. At mali yung manira ka, mang-destroy ka, manghila ka dahil nainggit ka. Paka-injustice nun sa gagawa ng panira o ilagay nyo lang sa sarili nyo. No? Kunwari kayo, gawin sa inyo yun dahil lang nainggit sa inyo yung tao. Anong pakiramdam nyo? Wala namang kasalanan yung tao. Tapos gawa ng set up. Kunwari kayo, gawan kayo ng ganun. I-set up kayo, paplanuhan kayo ng pabagsakin kayo, sirain ko ng meron sa inyo. Yung kinainggitan sa inyo ng mga, kunwari yung mang-destroy sa inyo. Anong pakiramdam ninyo? Di ba maghangad ka ng hustisya? Napaka-injustice. Napaka-injustice nun. Yan, lumabas din dito na excited nga sila, para ma-excite sila, tuwang-tuwa. Alam mo, tuwang-tuwa sila, full of excitement. Active sila, tuwang-tuwa sila. Yan. Diba? Yan ang nakikita ng perception ko. Kung gaano sila na-excite, para mga buang lang. Hindi lang buang, crazy. Crazy ba talaga yung mga fallen angel? Oo, mga crazy lang sila. Baka sila naging crazy out of desperation. Yeah, because of desperation. Because, bakit sila desperate? Because, ako na sasagot nito ha. Because, alam nila na may katapusan. Ang freedom nila na gumala dito sa mundo. May ending. At alam niyo na kung ano yung ending nila, nasa Bible yan. Ikulong, ano na yan siya ng Lord, ikulong sa depths. Impyerno. Eternal. Kaya desperate sila. Ganun sila. Kaya yung mga plano ng God, mga ginagamit ng God ng mga tao, na may plano ang God, gagamitin ng God sa mga plans niya. Gusto nang pigilan, gusto nang hadlangan. May plano ba sa'yo ang God? Wala. Wala. May mission ka ba from God? Meron ka mission. Ano ang mission mo from God? Ang i-reject ang alin? Yung
Yung hindi ka confident. Yung mga manipulation yan ng mga fallen angel. Kasi pag na-reject mo yan, ibig sabihin, strong ka. Pag nagtagumpay ka, over their manipulation and their control. Kasi gagawin ka nilang uncomfortable, hindi confident, na i-carry mo ang mission mo. Madami na silang manipulation. Kukumbinsin ka nila na hindi mo kaya. Kasi very manipulative yung mga yan. Kung compulsive liar at master manipulator ang mga psychopaths, mas matindi yung mga yan. Madami yan silang manipulation. Sa akin na kanina yun. Gusto nila akong kumbinsihin na yung para mawala ko ng kumpiyansa sa sarili ko. Hindi ko paniwalaan kung ano yung pinakita ng God at ng Jesus Christ at sinabi sa akin ni Jesus Christ at ng God sa panaginip ko at vision ko. Hindi yung vision na parang nag-imagine na. Hindi, yung pagtulog ka, yung ganung vision na napapakita sa Jesus Christ. Okay, ang God. Yan. Yun na yung tinatawag na vision. Yung panaginip siya, pero Diyos na nagpapakita sa'yo at may mamensahe siya. Yun ang vision. O kaya God, pwede din angels. Angels of light. Sabi ko, sa isip ko, I know who am I. Kilala ko sarili ko. Alam ko kung ano ako. Alam ko kung sino ako. Alam ko kung ano ang totoo. That's why they cannot defeat me. Kahit nagtutulungan sila. Yung mga yung mga evil forces, nagtutulungan yan. Kasi nga mahina sila. Wala naman silang laban kahit matulungan sila, di ba? Lalo kung mag-isa sila, may isa-isa lang sila. Yan, nagtutulungan sila. Wait lang, niluluto. Yung meron ka i-reject, yun na yun yung mga manipulation. No? Tapos, ano ba yung mission mo from God? Tingnan natin. May ginagawa mo sa person mo na ito na sinesend psychic attack. Psychic attack ko. Kasi, yan nagiging parang emotional sa person mo. Matamlay. Parang nadidrain yung energy niyan. Malungkot. Without you. Psychic attack mo eh. Psychic intrusion, psychic attack related sa psychic attack. Psychic attack to. Yun ang ginagawa mo. Meron kang pa-jugglingin or parang hindi na makakilos. Hindi na makagalaw. Hindi na makapag-take ng action kasi mag-juggling. Hindi na siya makagalaw. Yun ang nakaano ko dyan eh. Hindi na makagalaw.
hindi na nila magawa yung purpose nila. Hindi from God, ha? Yung purpose nila, yung goal nila, yung, ano ba tong pajuggling mo, fallen angel? Hindi. Mga alagad ng, ano ba yun? Mga kampo ng dilim. Alam ko na yan, mga witches, wizard, warlock, evil magician. So, yan na yan, mga alagad ng dilim. Yan ang gagawin mong mag-juggling na hindi sila pang-atake. Hindi makagawa ng move. Hindi mapang-atake yung kanilang, para mo ma-change sila, parang ganun ba? Yung kanilang powers na malimitahan yung mga ginagawa nila. Kumbaga, hindi na makaalis sa kanila. Yung mga ginagawa nila na rituals. So, clarification, yun ang nakikita ko na hindi na kapaminsala itong mga to. Para bang matanggalan sila ng kapangyarihan din. Yung itim na kapangyarihan nila. Ano ba yan tatanggalin yung itim na kapangyarihan sa kanila? Sa mga witches, wizards, warlocks nitong fire sign. Kaya hindi na sila makapaminsala. Yung meron mang matira sa kanila, very little na hindi na sila makapaminsala. Tatanggalin mo ang kapangyarihan ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, kampo ng kadiliman. Gusto niyo yan? Kailangan, siguro hindi ka naman gumagawa ng witchcraft, kaya mayroon kang mission from God. Hindi ka naman siguro kampo ng kadiliman, kaya may mission ka from God. Baka sabihin ng iba, paano kung kami gumagawa ng witchcraft, black magic, kulang barang? Gusto din namin magkaroon ng mission from God. Paano kaya bigyan ng mission ng God? Witchcraft ang ginagawa niyo, black magic. Alam niyo na sa kadiliman yan. Hindi magbago, hindi niyo magawa. Paano kayo bigyan ng mission ng ganyan? Diba? Kasi hindi ako nalipit nyo. Parang kung gawin pag sinindihan yung pwet, ang titit na. Pero huwag yung sindihan yung pwet ng ungwi ko, wawa, mahayop eh. So, yun ang gagawin mo sa mga kampo ng kadiliman. Kasali ba aswang dyan? Kasali aswang. Nanya aswang? Posible naman na hindi nyo alam ang aswang. Ik-ik. Kasi yan, pati yan. Alagad ng dilim yan. Klaro-klaro. Mangkukula, mambabarang, aswang, yan, klaro-klaro, alagad ng kadiliman yung mga yan. Kasi serve sa kadiliman yung mga yan. Demonyo ng tawag na eh. Para mahinto na hindi na magtuloy-tuloy mga paminsala at mga ginagawa nila. Para hindi na lumaki yung para bang mabunot na, matanggal na nga sa kanila yung kapangyarihan nila. At yung kapangyarihan nila na yan, hindi yan galing sa God. No? At pipilit pa kasi ng iba galing na sa God yung kapangyarihan nila na manghula, mangbarang, mangbato ng tigalubot palipadang. Hindi nga, hindi nila matanggap ang totohanan. Narcissistic. hindi ma-admit kung ano yung katotohanan o yung mga pagkakamali. Gano'n yung mga narcissistic eh. Hindi magsuuri, hindi magawa ng mga narcissistic yan. Hindi maghingi ng pasensya sa kapwa nila. Hindi nila magawa yan. Alam nyo, nakaka-attract yung tao marunong mag-sorry.
Nakaka-attract siya. Alam mo, marunong mag-sorry, mami ng kanyang kasalanan. Nakaka-attract yun para sa akin. Parang nakakatuwa kasi marunong siya mag-admit. O kahit yung, alam niyo, kahit hindi naman kasalanan, nasusorry siya. Diba? Dahil yung gaano ka down to earth, yung mga ganung klase ng tao, nakaka-attract yun na. By the way, yun ang mga taong mapagpakumbaba or yung humble, down to earth. Yung mga taong hindi marunong mag-sorry kahit sila may kasalanan, yun ang mga narcissistic. Isa yan sa sign ng mga narcissistic. Kaso lang baliktarin nila yung mga tao na hindi naman narcissistic, yun ang palabasin nilang narcissistic. Gagawa na lang ng disit. Pati ako, naisip ko tuloy narcissistic ako dati. Hindi pala ako narcissistic. Minanipulan nila utak ng mga orasyon nila at mga spiritual na atake nila. Kasi kaya nasabi ko hindi ako narcissistic. Kasi marunong ako mag-sorry, nanghingi ako ng pasensya. Lalo nung kasagsagan ng palipad hangin sa akin, guys. At nabuhay pa yung malakas mong palipad hangin sa akin noon. Ay nakapagsalita ako ng masakit dahil sa napapangawa nga ako noon. Kaya nanghingi ako ng pasensya sa ibang nadadamay. Kaso lang, yung mga hiningian ko ng pasensya, hindi din naman inosente pala. Pare-pareho lang din sila na yung greediness and inggit ang pinapairan nila. Pero kahit ganun, tingnan nyo na, nagagawa ko manghingi pa ng pasensya dahil pagka naimasmasan ako sa palipad hangin, nataka sa akin. Dahil na konsensya ako, nakapagsalita ako ng hindi maganda dahil sa disit lang sa akin, yung ganon. Pero pare-pareho lang din pala sila. Dahil sa greediness, ay gusto ko din malaman yun ang ko dati. Dahil sa greediness na pare-pareho lang din pala sila. Pare-pareho lang din pala. Kaso lang iba-iba yung atake din nila eh. Pare-pareho lang din pala. Kaya hindi na ako hindi na. Kasi pare-pareho lang din. Hindi pala sila inosente. Pare-pareho lang din sila. Kasi mga alagad nga ng Diablo. Malagad sila ng dilim. Kaya magtulungan sila. Against sa akin. Ako kasi sa side ako ng Diyos. Isang sign kung bakit ako nasabi ko sa side ako ng Diyos. Binautismo na ako ng Jesus Christ sa panaginip ko, sa vision ko. Number 2, nakwento ko na yan sa iba kong video. Napapakita niya sa akin yung God sa panaginip ko. Yung si Yahweh, tatay ni Jesus Christ, Diyos na Ama. Yan. Bata pa ako niyan, mga pinapakita na yan sa akin sa panaginip ko. O vision ko tawagin. Yan ay yung tinatawag na vision pag sila napapakita at may mensahe sa panaginip. Ganun yan. Iba yung vision na parang nag-imagine ka. Iba yun. Yung vision na sinasabi ko, yung na naginip ka, pinapanaginip ka ng God o ni Jesus Christ. O pwedeng angel ng God. Kagaya ng mga prophet. Dahil pag nagkakaroon ng vision, yung mga prophet, tulog sila or in a trance state. Ganun yun. Kagaya kay Noah. Kagaya kay Prophet Elijah. Ganun. Mas spirit to spirit ang communication. Spirit to spirit. Kasi pag tulog ka, espiritu mo nakakausap nila. Nabibigyan nila ng mensahe. Spirit to spirit ngayon. Nantok na ako. So, yun na yun. And,
mga fallen angel na nagpakabait dati pa. Baka kawaan pa ng ganyan. Kaso lang, ma-pride, mayabang, yung pinapairal nila eh. Gusto na maghari pa sa God eh. Tingnan niyo. Napagmataas. Nung creation lang sila ng God, tapos nakala nila kung sino sila ang powerful. Tingin nila, mas powerful sila sa God. Ganun sila, narcissistic. Narcissistic din. Man-challenge pa sa God, kay mga plano ng God, gusto nila hadlangan. Diba? Again sila sa plans ng God. Kung dati pa sana pakumbaba sila, hindi sila maging desperate na baka patawarin pa sila. Kaso lang, hirap yung mayabang ka. Yun ang kanta ko kanina eh. Napakanta tuloy ako, nakakompose ako ng lyrics tuloy ng kanta. Dahil sa nanugod na kapre sa akin. Ay. Ay. Malaman kayo pagka kasi naramdaman ko yan sila. Tsaka uungol yung aso kung may mga pasugod ng mga evil forces, guys. Elementals man yan, o fallen angel, kung ano sila. Uungol ang aso pag may dumadating. Yan, kinikwento ko sa inyo. Lagi umuungol ang aso dito kasi may mga nanunugod sa akin. Ganun yan. Sino naka-experience yan? Maramdaman yung presensya nila. Pag sa paligid nyo sila. Pagka-pre na amoy ninyo yung amoy tabako. Parang mabaho pati. Basta may amoy sila parang mabaho na. Tapos parang amoy tabako din na. Yung usok ng tabako. Diba na nabako yun sila? Kaya sisip kanina. Ay, nakwento ko naman ang tukos ako. Huwag na, ayaw nang ganito kwento sa akin. So, yan. Mawirduhan daw kayo. Baka gano'n. Kaya ayaw pa kwento. Baka mawirduhan kayo eh. Focus na lang sa reading. Ano ba yun? So, ano pa yung mission from God, fire sign? Tingnan natin ha. Yung para may nakawan. Meron kang nanakawan. Nanakawan ba yan? Meron ka nanakawan. Meron kang nanakawan. Ano ba yung nanakawin mo? Confidence. Strength. Power. Ben, power yung King of Wands. Yun ang nasa-sense ko, power eh. Power. So, power. Power ng mga mangkukulam, mambabarang. Kasi may kapangyarihan yan sila, itim. Yun na yung kapalit nung nung sinanla, di ba nagsasanla kayan sila ng kaluluwan like. O yung iba hindi naman nagsasanla, hindi naman nagbibinta, pero may kapangyarihan yan sila galing sa Diablo yan. Merong, basta yung mga nagsasanla na kasi mga mga mangkukulam na talaga, legit na mangkukulam ang babarang yan. Kasi hindi nila mapagana, alam ko hindi nila mapagana yung kulam at barak, hindi sila magsanla ng kaluluwa nila. So yan, kung hindi sila magbinta ng kaluluwa nila, o hindi sila magsanla ng kaluluwa nila. Yan ay yung mga malala na talaga, no? To the point na binintaw sila nila yung kaluluwa nila para lang makuha nila yung gusto nila, yung kailangan nila. Yan. At yun naman ang goal ng Diablo kasi, makuha ang kaluluwa ng maraming tao eh. Diba? Yun ang goal nila. Para madami daw sila sa impyerno. Baka isa pa sa reason nila, para madami sila doon sa impyerno, madami sila magpagtripan doon. Pag nandun na sila, kinulong na sila eternal doon. Kung siguro kung hindi nag-rebellious yung mga fallen angel, no? Edi masaya sana, no? Ang lahat. Kaso lang, nagpadala sila sa greed. Kaya
ano sabi ni Jesus Christ, ang mag-greedy hindi magmamana ng aking kaharian. Kasi pag greedy, nasa kaharian ni Jesus Christ, baka yung trono ng Jesus Christ, pag interesan pa nila. Malamang yun ba yung reason ng Jesus Christ? Oo. Baka pati yung trono ng Jesus Christ, pag interesan nila, hindi sila mapagkatiwalaan yung mag-greedy. Masyadong ambitious na yung mga greedy. Alam niyo naman yung mga greedy, di ba? Ano yung mga greedy? So yan, nanakawin mo. Kasi ano to Seven of Swords Nanakawin mo ang kapangyarihan. Pero itim yan. So anong gagawin mo sa itim na kapangyarihan nila kung nanakawin mo? Pero yun ang mission from God. Wasakin. Hindi mo naman pakinabangan yun Kailangan gamitin mo yan. May itim na kapangyarihan yan. Hindi mo magamit yan. Yung itim na kapangyarihan nila. Mga spiritual powers na galing sa Diablo, hindi mo magamit yan. Kung gamitin mo, hindi magkukulam ka na. Di ba? Hindi mo magamit yan. Isa-side ka ng Diyos. Yung gamitin mo, hindi magkukulam ka. Yun ang kapangyarihan nila yun. Magpagana ng kulang barang, mga ganon, minsala. O, gusto mo yan. Of course, hindi. Kunin mo yun, tapos wasakin mo ang kanilang kapangyarihan. So, yun na yun. Wasakin mo ang kanilang kapangyarihan. Parang, tanggalin mo sa kanilang kapangyarihan at wawasakin mo. Ganun. Para limited na. Mga hindi na sila makapaminsala. Yan. Hindi na sila makapanggambala pag wala na silang itim na kapangyarihan. Magtaka kayo kung saan galing yung kapangyarihan nila. Sa Diablo, sa mga fallen angels, o sa mga kadalasan sa fallen angels, mga demonyo, yan. Sa fallen angels, Diablo, alangan. Di ba? Kaiba tong mission na to ngayon, no? Yan ang iyong mission. Kasi lang, para magnanakaw man dito. Pero yan ay mission from God. Kung baka tatanggalin mo lang sa kanila, yung kanilang itim na kapangyarihan. Tapos, wawasakin mo. Hindi mo lang pakinabangan yan Hindi pwedeng angkinin mo yun kasi itim yun Gusto mo ng itim na kapangyarihan? Kadiri yun. Kadiri yung itim na kapangyarihan kasi sa Diablo yan. Gusto mo maging alagad ng Diablo? Yung alagad din ng Diablo kung yan ang i-take mong kapangyarihan. Mangminsala, kaya ng mga kakainan ng kapangyarihan na yun. Mangminsala sa kapwa mo tao. Magbigay ng mga salot, sakit, mga ganun. Harm, control. Hindi yan sa God. Wawasakin mo yun. Yung kukunin mo sa kanilang itim na kapangyarihan, wawasakin mo yun. Paano? Alam mo ba kung paano mo gagawin yun? Baka pinapractice mo na, alam mo kung paano mo ginagawa yun? Paano gawin yun? Yung manguha ng itim na kapangyarihan sa mga witches, wizards, warlocks at wasakin ang mga itim na kapangyarihan nila. Nagagawa mo na pala Nagagawa mo na. Fire sign. Galing Sino turo sa'yo? Jesus Christ? Hindi. Angels? Hindi. God ang nagturo sa'yo. God mismo. Tinraining ko pala ng God Galing Tinraining ka pala ng God Congratulations. Dumaan ka sa preparation pala. So, ayan.
Nadiskubre mo na yung kakayanan mo. Wow. Tapos, tingnan natin. Kaso powerless ka eh. Dahil emotional ka. Dahil siguro emotional ka. Nakikita mo din ba yung mga kahit pagtulog ka, nakikita mo ba yung mga entities? May perception ka eh. Ay, hindi mo pa nahasa yan pagka ganun. May perception ka daw, yun ang perception eh. O kaya ay pag close mo yung mata mo, pag mayroong entity sa paligid mo, makikita mo kaya. Upright ba to? Baka half-half lang. Nakikita mo. Yun ang paggamit ng perception din pag gising ka. Pikit mo yung mata mo. Parang kabaliwan yan para sa iba. Pero, nagagawa yun ng may mga perception. Hindi kasi lahat ng tao may perception. Pwede mo kayong makausap yung mga pag may perception. Kaya pag nahasa mo na. Yung mga entities, kahit mga spirits, pwede mo sila makausap. Yung mga entities ba? Makakausap mo sila, pwede mo sila makaano ng information. Diba? Diba nakwento ko sa inyo yung iba? Weird talaga yan, kasi hindi lahat ng tao meron yan. Extraordinary senses yan eh. At kailangan pasahin yan para magamit mo. Hindi naman kasi kailangan ng mga tao lahat yan. Ng lahat ng tao. Baga yung mayroong mga ganyan, may mga mission from God, kagaya mo. Kagaya sa akin. Yan. Diba? May mission ka from God. Nagagawa mo na nga eh. Ninuruan ka na ng God eh. Ay, diskubrihan mo na eh. Hatukaw. Congratulations nga yan. Ang tawag yung powers. Powers. May powers ka. Galing sa God yan. Nakakatuwa naman. Isa ka ng ganap na servant of God. Warrior of God. Diba? Matawag si warrior of God. Warrior of God ka. Pero ito yung never mind sa kung anong nasa card no. Unique clarification lang. Pinapaklarify ko lang. Warrior of God. Yun ang tawag sa'yo. You know what? Pag mga ganyan, may mga mission from God, hindi basta-basta mga pinagdadaanan niya. Hindi din yung preparation ng pinagdadaanan na may mga mission from God. Madaming attacks yan. Experience me. Bago ka maging ready sa iyong mission. Ganun yun eh. May mga challenge pa sa'yo na gustong patunayan, powerful sila. Pero yun nga yung kapangyarihan nila galing sa kadiliman. Itim. Gaya ng mga witches. Continuously do that. Sa mga witches, mga wizards, warlocks. Tanggalin mo ang kapangyarihan nila at wasakin. Yan. Para hindi na makapang-minsala, makapang-gambala, hindi na makapang-control, hindi na makapang-manipulate ang mga yan ng kanilang mga itim na kapangyarihan galing sa Diablo. Ano yung next na mangyari kayo sa'yo? Tingnan natin. Maging risk taker ka na, mag-take ng leap of faith, maging risk taker. So kung saan man yan, kung ano man itong pag-take ng risk ang gagawin mo. Kaso lang,
May mga restrict sa'yo. Fallen angels. Ay, naku. At, malalabanan mo itong mga restrict sa'yo. Kasi may 5 of swords dito. So, kumbaga, superior ka na. Strong yung mind mo. Hindi ka na magpa-control sa kanila. Mas lalo kang maging matapang at hindi ka magpa-dominate sa mga fallen angels na yan. Kunwari, atakihin ka nila. Alam niyo kung paano kayo i-restrict naman yan. Atakihin nila isip mo para mapuno ka ng takot. Fear. Yan ang ginagamit nila. Fear. Intimidation. Para ma-restrict ang isang tao. Manipulation. That is deception sa isipan para ma-restrict. Clouded din ang isipan mo. Pero, yan at matuto ka ng lumaban at maging strong ang mind mo na hindi ka pigil sa mga yan, hindi ka magpa-restrict sa mga yan. Kaya i-allow ng God yan eh, nasubukin ka ng mga fallen angel na yan, i-restrict. Pero makakawala ka dyan, mas lalo ka maging malakas. Mamaster mo na ngayon yung tricks nila at mga strategy nila. Magaling yung strategy sila, guys. Pero yung mga deceit nila na yan at pag-restrict, mas lalo na yung magpalakas sa'yo. Pag na-overcome mo, nasurpass mo. Pagka hindi ka na nila makontrol, hindi ka magpa-control sa kanila. So, more information. Meron kang antayin. Change, transformation. O meron kang antayin, what's with the death card dito? Change, transformation na situation ninyo. Kung meron kang person, situation ninyong dalawa na makapag-build na kayo ng strong bond. Alam mo yung hindi na kayo mailap sa isa't isa, o hindi na mailap sa yung person mo, hindi ka na mailap sa person mo. Mari itong person mo kasi naging cold to eh. Naging unemotional, siguro na ano yan, nasulsulan. Tama ba? Nasulsulan yung person mo kaya naging cold. Oo, nasulsulan. May nagsulsul dyan. Kadalasan yung nagsusulsul dyan, hindi naman pwedeng tao. Hindi nagsusul sa kanya, tao ba? Upright ba to? Hindi. Elemento ba nagsusul sa kanya? Upright ba yun? Pwede. Ano yung elemento ba talaga? Ay, elemento daw nagsusul dyan. Sinusulan siya ng elemento. Bakit may gusto sa kanya elemento nagsusul sa kanya? May gusto daw yung elemento na yan. May gusto sa kanya, sa person mo, yung elemento na yun nagsusul sa kanya. Yun lang. May karibal kang elemento. And then, nanto pero maganda yung reading ha. Kakaiba naman to na mission from God. Di ba? Kakaiba yan sa common ng mission from God. At pag hindi na mailap si person mo sa'yo, ayun, pwede na kayo magsama, bubuo ng pamilya, masayang pamilya, fulfilled kayo, kapilang isa't isa.
living a wish fulfillment life. So hanggang dito na lamang for fire signs, guys.